We'd like to start this segment with a big congratulations to Rod and the Financial Rescue LLC family for being named 3 out of the top 10 debt settlement companies in the country by 10bestdebt.com. Nako, ngayon alam na ng lahat what we've known for a long time. You guys are really one of the best. Salamat, Mishi. Congratulations, Rod. Tatanggapin ko yan ng buong puso. Oo, dapat lang naman. Okay, sabi nga nila, Rod, sabi nga ng isang sikat na libro, men are from Mars and women are from Venus. That's another thing that we all know, I think, diba? Men and women are really different from how they view their relationships to how they handle their money. So, here with some findings as well as some tips for our female Canadians out there on how to be fit financially is our friend and financial expert, Rod Mercado, President and CEO of Financial Rescue LLC. Welcome back to the show, Rod. Salamat, Mishi. Okay. So, Rod, I guess unang tanong is, saan ba nanggaling itong mga findings na to? Sino bang nag-aaral about the differences between spending in men and women? Okay. Merong isang global investment company na pinag-aralan yung 27,000 investors and 4,000 Americans. At ito yung mga lumabas dun sa kanilang survey. Okay, and the company is BlackRock Global Investment, correct? Okay, so pag-usapan natin itong mga nahanap nila. Women need to save more for retirement. But bakit daw, Rod? Kasi nga, kayong mga nanggaling sa Venus ay mas mahaba ang buhay sa mga nanggaling sa Mars. Okay? Okay. So dahil doon, kailangan mas malaki ang inyong retirement savings para hindi mo ma-outlive yung pera mo. Baka maubos na yung pera mo, buhay ka pa. Nako, Sabi nga nila, ang lalaki daw nabubuhay ng average expectancy, yung life expectancy niya would be 72 years versus 79 ng mga babae. So 7 whole years, dapat may 7 years worth of shopping ka pang nagagawa doon. Oo, or baka maging miserable ka dahil wala kang pera dahil kulang, di ba? Okay, so kailangan dagdagan nating retirement funds. So more retirement savings for women. Ito, yung pangalawa, alam na ata nating lahat ng mga babae. Women earn less than men. Alam mo na sa bawat isang dolyares na aming kinikita, 78 cents lang kinikita mo. Nakulang pa tayo ng 20 cents, correct? 20-something cents. Pero sabi nga ni Sheryl Sandberg in her book, Lean In, maraming dahilan yun, no? First of all, nabubuntis ang babae. So you take a lot of time to take maternity leave, raise your kids, ng mga come bata, back. Diba? Yes, that's right. Pero ang babae din ay hindi masyadong malimit magtanong at magsabi na gusto nila ng raise or promotion. So, the lesson Kaya nga ako, mas marami akong babaeng empleyado kaysa sa lalaki. Ay, mga babaeng empleyado ni Rod, sabihin nyo na kailangan nyo ng raise. Hindi, masasaya sila. Alright. Okay, so kasama na dito, yung pangatlong finding is women need to take on more risks. Yeah, especially sa investment. Diba? Hindi po pwede yung tinatago mo yung cash mo eh. Kailangan maging mas aggressive sila na ito ay invest, lalo na sa stocks. No? Kung medyo ikaw ay medyo nasa edad na ng 40 pataas, medyo nagbabawas ka ng risk. Pero kung bata ka pa, bakit hindi? Di ba? Because you have a lot of time to catch up naman kung magkamali ka on your investment. So in this case, dapat gayahin naman ng konti yung mga taga-Mars. Yan, tama diba? yan. Okay. And women definitely need a budget. Nako. Totoo ba yun na ang mga babae daw ay hindi nabubuhay ng bare essentials lang? Iba yung mga bare essentials kasi ng babae kaysa sa lalaki. Okay. Ibang-iba talaga mga taga-Venus. Oo. Kasi for example, sa akin, bare essentials sa akin ang magandang face cream at magandang shampoo para sa buhok at saka magagandang accessories para sa damit ko. Parang not as prioritized yun sa mga lalaki. Sige. Pero dahil dyan, kailangan talaga gumawa tayo ng budget. Kesa sa mga lalaki na kaunti lang ang pangangailangan, kung mas marami kang pangangailangan, mas kailangan mong gumawa at magplano ng expenses at income mo. Yan na ginagawa ng paggawa ng budget. Ng paggawa ng budget. Lalo na kung as a woman, if you are very emotionally attached to spending, kailangan talaga emotionally attached to get a budget in place. And so, you know, just as a last word, parang hindi naman masyadong mabad trip ang mga female Canadians natin dyan. The good news Hindi, malalakas ang loob ng mga taga-Venus. Pero may good news tayo. Alimbawa, dito sa mga millennials na tinatawag ng mga babae, ngayon mas bold na sila sa pag-i-invest, pag-iisip ng kanilang financial future. So, yun naman ang nagiging trend na nakikita din. So, may pag-asa kayong mga taga-Venus. to reach for equality nga through the millennials. All right, Rod, I'm sure that there's a lot of questions out there. Kung may mga tanong pa, mga Canadian natin, saan po kayo mahanap? Ayan, pwede nyo kaming tawagan, mga Canadians, sa 1-877
0917-973-3287 or bisitahin aming website, financialrescuellc.com. Alright. Like us on Facebook too. Okay. At para dito on behalf of all of my female co-workers dito sa ABS-CBN, paris naman dyan, boss. Thank you very much, Rod. It's always a pleasure to have you here with us.